sa mga technician, nagbabalik ang DIY Printing Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, masubscribe na kayo. Click na notification bell button, click na notification nyo na mga videos. So yun guys, tatandaan nyo ba tong ESP8266 natin nung isang araw na pagka hinawakan natin dito ay, ayan o, umiilaw siya. Inekisan ko na siya guys pero inisip ko kung mare-repair pa siya kasi ano guys, so nandito lang yung problema niya Ayun nagana siya So sa computer, ayaw niya lang mag-flash. Diba? So, balik tayo dito guys. Kasi meron siyang or may communication siya So, reload natin to. Ayun may COM5 siya So, sabihin, dito meron siyang link sa computer. Yun nga lang, ang problema, kapag hinawakan natin dito, sa lugar dito, tsaka lang siya nailaw So, try natin mag-flash dito guys, nang nakahawak lang ako dito. Ayan, ganyan. So, mag-flash ako ng file. Wait lang, punta muna tayo dito guys. So, kunin natin yung ito, 4.1. Tapos, wipe data tayo rito. Tapos, lalagay ko na rito yung dito yung pointer para pagka hawak natin to, kasi isang kamay lang guys gamit ko, tapos pipindutin ko na lang to. So, tignan natin guys kung magpa-flash siya. Ayan guys, nagpa-flash. Ayun nagpa-flash siya guys. So, hawak ko lang dito. Yun nga lang, nakahawak ko dapat dito sa lugar na to. Ayan nakahawak ko dito sa may enable at saka sa reset, tsaka sa V-in, tsaka sa 3 volts. So, halos dito sa lugar na to, nakahawak lang ako guys. Ayan meron. Nagpa-flash siya guys. Nagpa-flash talaga siya. Diba? Nagpa-flash siya. So, yun nga lang, kailangan natin i-reset to. Reset. Tingnan natin guys. Yan may ilaw talaga siya guys. Tingnan natin dito sa lugar dito kung may ano siya, tag dito. Wait lang, hirap guys wait lang. Dito sa may network natin, sa Wi-Fi, tingnan natin guys kung meron siya rito. Kasi kailangan nakahawak talaga ako. Pag hindi ako naghumawak, mamamatay siya So, kailangan dito guys. Tingnan natin kung meron siyang Wi-Fi dito. Ayan guys. Meron Wi-Fi 5 Node MCU setup. So, gumagana siya guys. Gumagana. Kaso pag ginaris ko siya talaga, patay na. So, tignan ko to. Ano siya guys, warm siya. Ayan. Warm siya, nagana talaga siya guys. Nagana talaga siya. So, wait lang guys. Maglagay tayo rito ng resistor. I-ano natin to guys. Tawag dito. Lagyan natin tong enable ng resistor sa ground. Lagyan natin kahit na 12K na ohms. Ayan. 12K ohms na resistor. So, hanapan ko ito guys dito sa mismong node MCU niya kasi itong pinaka-case nito ay naka-ground to guys. So, dito na lang ako maglalagay ng resistor papunta dito sa may enable. So, itong enable kasi na to guys, meron yan dito sa linya na to, itong mga to. Ayan. So, dito hanapin ko yan dito guys kung nasaan siya. And then, babalik ako guys kapag nalagay ko na yung resistor. Kasi, hindi ko mapapakita sa inyo kung paano siya isolda ng isang kamay lang guys gamit ko So, ayan guys. Babalik ako kapag ilagay ko na yung resistor dyan sa enable. So, and then after nun guys, try natin mag-reflash ulit. Okay? So, buburahin ulit natin siya tapos re-reflash natin. Tignan natin na kahit na hindi na ako mawak dito kung magpa-flash siya guys. Kasi sayang naka-X na ako. Itatapon ko na nga dapat to Or gagamitan ko na lang sana to sa mga DIY project ko yung ito. Alisin ko na sana itong mga to
bubuksan ko na rin sana to eh. Pero nung nahawakan ko talaga dito, yung nagdadalawang isip talaga ako kung sira ba talaga siya o buo, kasi nga nailaw nga siya guys. So yun guys, balik ako kapag na lagay ko na dito yung resistor. Okay. So yun guys, gumamit ako multimeter from dito sa may EN or enable niya. Tapos dito ko siya guys nakuha sa pangatlo. So ayan guys, kung nakita nyo yung nilagay kong resistor, yan po ay 12k ohms. Ayan, 1, 2, 3 ang nakasulat. Ayan, so sana gumana to kasi nga dito lang tayo guys sumahawak eh. So baka tanongin nyo rin ako, sir, bakit alam mo agad kung sa enable mo siya ilalagay? Kasi guys, etong reset is para dito sa pindutan. So wala na akong choice kundi yung enable na lang yung kailangan kong pag-isipan kung ano ilalagay ko. Pag hindi naman siya gumana sa pull down, pwede natin i-pull up ng 3.3 volts. So, eto, aalisin ko to dito. Tapos, ipagdidikitin ko na lang siya rito sa may enable tsaka 3 volts. Ayan. So, kailangan ko muna makita kung pull down siya. Kasi pag pull down siya, hindi mas okay. Kasi pagka pull up siya, eto lang siya, guys. Dito ko lang siya ikakabit. Pero, syempre, mas gusto ko siya rito sa pull down muna unahin kasi ground na agad siya guys. Kasi mahirap na kapag sa supply agad tayo magsimula. Kasi baka may dumadali na supply na sa kanya tapos maglalagay pa tayo dyan. So no sense. So doon tayo sa may ground. Enable to ground. Pull down ang tawag doon guys. Kapag ka pull up kasi is enable to 3 volts. Ayan, 3.3 yan dapat guys eh. So 3 volts ang nakalagay dyan. So ayan guys, wala tayong daya dito. So, ilalagay natin to. Sana umilaw. Kasi pagka hindi umilaw to, ay di ilipat natin to sa may 3 volts. So, ayan guys. Hirap. Hirap ikabit kasi isang kamay lang gamit natin. Ayan. So, ayan guys. Kung nakikita nyo, ayaw niya umilaw. Okay? So, try pa rin natin yan. I-try pa rin natin i-flash. Kasi baka ayaw niya lang umilaw. Pero pwede pala siya i-flash. Tulad kanina. So, ayan. Reload natin to. COM5. Ayan. So, tingnan natin guys. So, connecting lang siya. At wala siyang ilaw. Okay? So, ayan siya guys. So, para nakikita nyo lang din. Wala. Ayaw. So, ipo-pull up ngayon natin siya. Para sigurado kung gagana ba siya. Pero pagka hindi talaga siya gumana, yun lang. Saan natin siya ilalagay. Kasi pag gamit lang natin kamay or nakalagay yung daliri natin is gumagana siya. So, wait lang guys At pabalik ako kapag naka-pull up naman siya. So, ayan mga sir. At kung nakita nyo, wala na yung ano natin dito, 12k. So, ito na siya guys. So, ganyan ang pull up. Okay, so enable to 3 volts. Yan. Or 3.3 kasi yan talaga guys. So, ayan guys kasi hindi ko talaga alam kung gagana siya. Kaya, ayan, sabay-sabay tayo sabay-sabay tayo makakakita guys. Siyempre, ayan. So, sana umilaw. Umilaw lang to, okay na ako. So, tapos magpa-flash ulit tayo or erase flash tayo guys. Ayan. Sabay-sabay tayo makakita niyan kung gagana yan. Ay. Hindi kasi pwedeng may may cut. Mas maganda yung kita nyo na kung gumagana ba siya o hindi. Ayan. Ayan na. Umilaw na siya guys, kahit hindi ako nakahawak. Umilaw na siya. So ngayon, try natin mag-flash. Flash ulit tayo dito. So, reload. COM5. So, ito na yung ipa-flash natin guys. So, browse ulit tayo. Ayan guys, ito. So, yes, swipe all data. And, ayan. So, ayan guys. Ayan milaw na siya. Ayan
Diba? O, diba? Umilaw na siya. Ito yung naka-pull up na resistor. 12K. So, baka tanungin niyo ako kung paano kung wala kayong 12K na resistor. So, pwede kayo guys gumamit ng ibang resistor pero near sa 12K. Okay? Kailangan malapit sa 12K. Kasi kapag malayo sa 12K, baka hindi gumana or baka masira nyo palalo yung node MCU nyo. Kaya mas maganda kung gagamit kayo ng 12K para sakto na pares tayo. Guys, pare-pares tayo ng ginamit na resistor. So, ayan. Okay na siya. So, ngayon, pagka pinindot natin tong reset, dapat tumilaw siya kasi naka-flash na siya, guys. So, ayan, guys. Gumagana na siya. So, sabay pa tayo makakita. Dapat dito, guys, magkaroon siya ng Wi-Fi 5 soft na or Wi-Fi 5 na tag dito yung setup configuration niya, guys. Dapat may SSID yan dito. Ayan okay, Wi-Fi 5 Node MCU setup. So, okay na siya, guys. Gumagana na siya. Alisin ko na tong X-mark na yan. So, kailangan niya lang i-pull up. Okay? So, syempre yung sabi ko nga sa inyo, ang nasa isip ko, kailangan ko muna i-pull down kasi alam ko tong mga to guys, yung mga Arduino, ayan. Kasi una kasi niyan mga Arduino pa yun wala pang mga ESP32, ESP 8266, wala pa yan, guys. So, alam ko kung ano yung ipo-pull up, tapos alam ko kung ano yung ipo-pull down. So, kaya, sabi ko sa inyo, kailangan natin i-pull down muna para sigurado tayo kasi i-ground natin siya. Or, the next, kung ayaw niya mapa-pull down, so, ipo-pull up natin siya, kailangan natin siya ng 3 volts. Hindi siya, guys, pwede sa 5 volts. Okay? Ang Arduino, pwede, guys, sa 5 volts. 5.5 volts pinakamataas na input niya. Okay? So, sa mga ganito, Node MCU, pinakamataas na voltage up to 3 volts. Okay? Kung sinabi nila is 3.6 volts, guys, mas maganda, mas mababa doon ng konti. Kasi pag tumaas ng konti doon sa 3.6 na maximum nila, die yan. Talagang patay yan. Mararamdaman nyo, guys, napakainit nito kapag kapatay na siya. Kasi shorted na siya. Okay? Kaya mas maganda, 3 volts, guys. 3.3 volts, okay. 3 volts, okay, mas okay pag 3 volts. So, ayan, gumagana na siya. Tsaka, okay na siya, guys. Kanina malamig to ngayon ma-warm na siya. Okay? Tsaka kapag kasira, mainit to, walang ilaw. Ganon. Pagkasira talaga siya, guys. Ito mainit, tsaka ito, yung 3.3 volts na regulator niya. So, ayan, guys, hindi siya nawawala. Diyan pa rin siya. So, nagdo-loading yung Wi-Fi ko pero diyan pa rin siya, hindi siya nagbabago. Okay, nakalock, guys, kasi ano yan may password yan, guys. So, ang password niyan is Wi-Fi Wi-Fi 5 yata yun or Wi-Fi 522 hindi Wi-Fi 5 underscore 2211. So, yan alam kong password niya. So, ganito dapat ang itsura ng password niyan, guys. Ayan. Wi-Fi 5 underscore 2211. So, tignan natin kung papasok. Ayan, guys, pumasok. Saan na yan? So, punta tayo dito sa may 192.168.4.1 enter. So, ayan siya, guys. Gumagana talaga siya. So, gumagana siya. So, ayan, guys. So, ayan yung pinalash natin. Version 4.1. Okay? So, try natin nag-scan. Kasi baka hindi gumagana yung sa scan. At, ayan. Mag-scan siya, guys. Okay? So, ayan. Gumagana na yung X natin na Node MCU. So, ayan, guys. At kung nagustuhan yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click na all, guys. Bye. Peace.